Mag-uumpisa na sa Setyembre ang hiwalay na investigasyon ng Kamara sa umano'y palpak na flood control projects. Yan ang ulat ni Melales Moras. Inaasahang magsisimula na sa Setyembre ang hiwalay na investigasyon ng House Tri-Committee o Infracom ukol sa umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Tricom Co-Chair Joel Chua, bukod sa pagpapanagot sa mga dawit sa issue, target din nilang bumuo ng mga bagong panukalang batas para maiwasan na ang baha at mapigilan na ang korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno. Kung ano yung makikita po natin ng mga loopholes sa mga kasalukuyang batas natin, yun ang dapat na punan natin. 'Di ba? Kasi bakit may mga nakakalusot na ganitong klaseng mga programa? Bakit may mga ghost project? 'Di ba? Mungkahi pa ni Chua na papanahon na rin para magkaroon tayo ng flood control master plan. Lubos itong makatutulong lalo na ngayong sunod-sunod ang bagyo. So sa akin po paniniwala, dapat magkaroon talaga ng isang malaking master plan. Nang sa ganun, malaman talaga kung ano talaga ang kailangan at magiging solusyon. Kasi kung gagawa lang tayo ng mga programa, tapos hindi naman talaga masusolusyonan ng matindi, baka nagsasayang lang tayo ng pondo. Pero hindi pa man nagsisimula ang investigasyon ng Kamara, may ilan ang tumututol dito dahil sa umano'y conflict of interest. Sagot naman dyan ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino. Sa halip na pigilan ang Kongreso, mas mainam na ituloy ito at i-maximize kung ano ang pwedeng malantad, no, sa issue ng flood control. This does not preclude yung investigation mismo ng whether it's the ombudsman or a COA special audit ay kailangan pa rin gawin ang mga yan. Mula sa magiging pagsiyasat ng Kamara, nag-iisip na rin si Tino ng mga bagong panukalang maaaring buuin ukol sa issue. Ang mga pwedeng aralin dito, i-review ay yung mga graft and anti-corruption laws natin basically. Giit ng mga kongresista sa huli, tanging katotohanan lamang ang nais nilang mapanaig. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.